Okay, dito ako ngayon sa Malate. May nakuha akong booking. Piñas. So, ang fare niya ay 268. So, titingnan natin. Sana hindi pa cancel. Oras nga pala, alas 4:37, 4:37 ng umaga. Nandito na tayo sa may bandang Insud. Saan kaya si Madam? Kaya tao si Madam Kimi. Ay tayo dyan. Mukhang hindi nakasapatos. Bawal pa naman magsapatos. Hindi nakasapatos kapag yung passenger hindi nakasapatos sa Las Piñas. Alam ko dalawa lang yung alam ko na nagpapatupad ng gano'n na tawag dito, yun batas na yun. Papunta ka sa lugar nila dapat nakasapatos yung passenger. Hello po, Joyride. Yan, kayo po yan. Sige po. Hindi ko pwedeng diretso yung paganan para sa upo ko. Hindi ako. Magkano po? 260? 268. Thank you. Thank you po. Okay, let's go.
Okay, good morning. Oras ay 5:21. So na-drop ko na yung passenger ko galing Malate papunta dito sa Las Piñas, BF Homes. Ang hirap pumasok dito sa loob ng subdivision ng BF Homes pag hindi mo kabisado yung lugar dito sa loob, kasi yung mga bawat subdivision dito sa loob may kanya-kanya silang gate, iba sila ng gate. So dapat kabisado mo yung yung mga gate mismo dito sa loob. Gaya ko, bihira lang ako pumapasok dito kasi alam ko hindi ko kabisado yung dito kapasikot-sikot dito So babalik ako doon sa may gate na pinag-iniwanan ko ng valid ID. Pinaiwan doon. Hindi ka pwedeng pumasok kung wala kang valid ID. Iwan. No choice, balik tayo kung saan tayo pumasok. Ang problema nito, hindi ko masyadong kabisado yung pabalik na. Kasi sana makabisado ko pa yung yung nadaanan ko kanina, kasi malawak yung lugar na to malawak to, at saka sa loob na ito hindi mo alam, sobrang daming subdivision dito sa loob na ito, kaya nga kanya-kanya silang gate. Minsan iniiwasan ko to yung lugar na to kasi wala kung saan ka papasok doon ka lalabas, kaya nito dapat lagi mong sa ulo kung saan yung daan mo pabalik, kasi kung hindi mo kabisado ay hindi mo matandaan, mawawala ka. Ayan yan, may gate ibang subdivision na naman yan. Sana tama yung mga pinipili nating daan. Pero parang mukhang tama naman kasi dito yung labas natin. Ayun, ng pa lang yan ng guardhouse pa lang na gate na lumabas tayo kanina. Thank you, sir. Kaliwa tayo dyan. Dito na yung problema ko, hindi ko na alam kung saan yung daanan natin. Kasi sobrang dilim dyan kanina, ang daming puno, tapos wala pang ilaw, kaya kailangan laging mong tandaan kung saan yung mga dinadaanan mo. So yun lang, share ko lang, pag pumasok kayo dito dapat kabisado yung pasikot-sikot dito, mga labas, mga pasukan, kasi kanya-kanya silang gate dito. Yan may ayan banggit na naman yan yan ayun lang, medyo kanina ito yung sinasabi kong madilim na parte ng nadaanan ko kanina. Oops, lalaki pa ng mga ng mga camps dito, puro mga punong kahoy na yan. Ayan, tapos dito banda meron pang mga ilaw, doon wala na. Meron na naman may mga bahay pa naman dito. Kapag nadaan ko na yung kaya dito nga ayun sobrang dilim dilim dito nga. Ano yun? Ayan, may mga tricycle naman dito. Ayan. Oops. Kailangan nating balikan yung yung gate kung saan tayo dumaan kanina, kasi andun yung valid ID ko. Hindi natin pwedeng iwan doon. Saka dala natin yung entry pass natin dito. Yun yung kapalit ng ng ID, valid ID natin, yung entry pass. So ibibigay ko yung entry pass sa kanila at saka ibibigay din
tayo nagkamali ng dinaanan. Kasi hinula-hula ko lang saan ako dumaan. Pero sa tingin ko parang ano, tama naman. Dito yata yung ano, dinaanan ko kanina. Yan, ibanggit na naman yan oh. Yan oh. Yung padiretso na yan, ibanggit na naman. Ibang subdivision na naman yan. Anak ng patis. Ito yung dinaanan ko. Okay. Thank you, sir. Tama yung dinaanan natin. Yun lang. Habang papunta tayo doon, wala pa namang pumapasok na booking. So sana papasukan tayo ng booking. Pero kung papasukan tayo ng booking papunta dito yung sa loob, yung hindi na. Ganun din, babalik tayo. Ngayon, kapag doon yung pick up. Ito na yung ano, parang national highway nila eh. Dito sa loob. Lawak ng subdivision na to. Kompleto naman dito sa loob. May mga gym, may mga 7-Eleven. Kung naalala nyo, dito pumasok yung ano, yung anak ng congressman na taga Mindanao. Hindi ako natatama na taga Mindanao o ano, Visayas. Yung anong ginawa pa sa gwardiya, yung guard na nagbumantay. Anak ng congressman. Congressman. So nabalita yun sa mga social media, sa mga news. Panood ko rin yun. Malakas yun kasi anak ng congressman eh. Masok sa sa entrance. So hinanapan siguro siya ng ganito. Bago pumasok dapat sumunod sa sa regulasyon ng ng mga gwardiya. Kaso siguro kung hindi ako nagkakamali, siguro sinunod yung rules kung yung pinapatupad ng mga guard. Ayun, nagkaalitan sila. So nauwi sa Pisikalan. Pisikalan ba yun o tandang-tanda, parang natatandaan ko parang so hindi ko lang masabi kasi na medyo nakalimutan ko yung pangyayaring yun. Malapit na ako sa pick application. Dito ako nang iwan ng ID yun. Dito ito yung entry pass na sinasabi ko. Pag mag-exit kayo dito, dapat iiwanan mo ito tapos kukunin mo yung valid ID mo. Ito yan. 500. Penalty of 500 pesos will be charged for bringing our pass outside. Pag dinala mo sa labas ng vehicle. Thank you. Yun, nakuha natin yung ID. Let's go. Anis. So pag nadala mo sa labas yung entry pass, may penalty 500. Ngayon kung hindi mo naman nasoli o nawala yung entry pass, dapat masauli mo siya ng 6 AM. May penalty na naman 1,000 kapag nawala mo yung entry pass.
tayo. Gahanap tayo ng gas station. Sabi